Good evening and good morning po sa inyo dyan mga kamista sa Pilipinas. Magandang araw po at welcome back po sa ating channel. Welcome back po sa ating vlog. Magbibigay lamang po tayo ng additional comment and reaction sa isa na namang issue na lumabas ngayong araw na ito. Meron po kasing issue or balita na nagsasabi na nag-file nga po ng bail itong si dating Senador Bong Revilla. Opo, tama po ang inyong narinig. Siya po ay nagbayad ng halagang 90,000 pesos na para po sa kanyang bail sa kasong GRAP. So ngayon mga kamista, lalaya ba si Bong Revilla? Pag-usapan natin. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang mangyayari. Pero bago po yan, paki-subscribe, like, and share po mga kamista. At para po sa ating mga dati na subscriber, maraming pong salamat sa inyo. Malapit na po tayo mag 15,000 subscriber. At do sa mga bago, makikisuyo po kami. At gusto po lamang namin na may maabot sa near future na aming plano na may matulungan ng mga bata. Dahil pag nag-monetize po tayo, ay yung pong mga portion ng ating kikitain ay ibibigay po natin sa mga batang nangangailangan, doon po sa mga abandoned child. Gusto po nating makatulong sa mga bata na inabandona na ngayon ang nag-aalaga ay yung pong mga madre o pare, may mga institution po dyan na mga religious group na sila po ang nag-aaruga doon sa mga bata. So sana po matulungan nyo kami at kung kayo po ay magsasubscribe sa amin at patuloy nyo pong papanoorin ang aming mga vlog, ang aming mga comment and reaction vlog, malaking tulong po ito. Kung maaari din po sana do sa mga bago ay panoorin din po ninyo yung aking mga previous vlog para po makatulong po sa watch hour natin. So without further ado mga kamista, ay simulan na natin. Simulan na natin ang ating talakayan. Ito po ang bago, nag-file ng ng bail, nagbayad po pala, hindi lang nag-file, basta nagbayad din po ng bail itong ating dating senador na si Bong Revilla ng 90,000 pesos para po sa kasong GRAP. Opo mga kamista, totoo po yan. Narinig nyo po yan at mababasa nyo po yan sa mga balita sa TV ngayong araw na ito. Pero ano ba ang po nito, ang magiging epekto nito sa kaso niya? Siya ba ay makakalayang pansamantala dahil nagbayad na siya ng bail o tuluyan pa rin siyang makukulong? Ganito po yan mga kamista. Dalawa po ang kaso kasi ni Senator Bong Revilla. Pakinggan nyo pong mabuti para po hindi po kayo malito at kung may magtanong sa inyo ay maaari nyo po silang masagot ng tama. Kasi mas mainam na po yung nalalaman natin na maayos kesa po pati tayo nalilito. So ganito po yan mga kamista. May dalawang kaso yan, isang GRAP at saka isang malversation of public funds and falsification and also falsification of public documents. So ganito po yan mga kamista. Pag-usapan na natin. Ano ba yung malversation? Umpisahan natin dyan. Ito yung krimen ng isang public official o public officer na nagtatrabaho sa gobyerno na may hawak na pera. Ito yung pondo na nasa kanya. Hawak niya ito dahil siya yung halimbawa, siya yung keeper nitong pondo na ito, ng pera na ito. Ito yung pera na kinuha, ginastos sa maling paraan, napabayaan yung pera, at dito nga ay yung official ng gobyerno ay hawak niya yung pondong ito, ay ginamit niya ito sa hindi tamang paraan. So yun po ibig sabihin nun, malversation, pondo na hawak niya, na ginamit po niya sa hindi tamang paraan. Ibig sabihin, yung sa halip na ilagay sa tamang proyekto kung saan yun nararapat, ay ginastos niya ito or maaaring ibinulsa. So, o ginastos niya sa pansarili niyang interes. So, ganun po yung ibig sabihin po yun. Ano naman ang falsification of public documents? So, ito naman ang falsification of public documents. Ito po ay nangyayari naman para makapagsinungaling ang isang opisyal ng gobyerno o ng empleyado ng gobyerno sa pamamagitan po ng
pagpapalsify o paggawa ng mga dokumento na hindi totoo, katulad po ng mga voucher o resibo o yung payroll o yung mga liquidation paper na sinasubmit para mag-report kung saan kung saan dinala yung pera. Pero ang laman po noon ay mga numero lang, hindi po talaga nagastos, kundi ginawa yun para magkaroon lamang ng report, pero ang katotohanan ay wala po talagang perang involved, kundi numero lamang o report lang, pero walang pinagdalhan talaga yung pera. So, dito magiging mas mabigat na yung kaso noong mga gumawa. Ginagamit ang peking papeles para maitago o maibulsa yung pera ng bayan. So, halimbawa, may pera, pero ginamit daw sa isang proyekto, pero wala naman tumayong proyekto o yung tinatawag na ghost project. Ngayon, paano mapapatunayan sa report? Kailangan gumawa sila ng resibo, kailangan gumawa sila ng report na nagsasaad na yung pera ay ginastos sa ganitong project para pagdating sa report, ubos yung pera. So, nakuha nyo mga kamista, may pera. Kunwari ginastos sa project, pero ang katotohanan, walang proyekto. Ngayon, yung proyekto para patotohanan na ginastos yung pera doon, gagawaan ng papel. Yung peking report, yung mga resibo. So, ngayon, lalabas po ngayon yan na ghost project. So, yun na po, doon po bumibigat yung kaso. Kasi, walang proyekto pero may report, yung pera nawala. So, ganito yan. Ano naman ngayon ang magiging parusa? Nakadepende ngayon yan sa bigat noong kaso, nung kung gaano kalaki yung nawalang pera, kung gaano kalaki yung winaldas. Kapag mas malaki ang halaga na nawaldas, ito ay po pwedeng umabot sa reklusyon perpetua, ang hatol, ang kaso. Pag reklusyon perpetua, ito yung pinakamataas na hatol. Ito yung umaabot sa 20 years to 40 years or pwedeng bumaba hanggang 30 years. Mga ganyan mga kamista. So, nakadepende yung laki ng ginastos, winaldas na pera. Kung tawag dito, kung mayroong falsification pero wala namang nawawalang pondo, mababa lamang ang magiging kaso niya para sa pagnanakaw ng public funds. So, kasi absorb na ito ng malversation eh. Ang mangyayari dyan ngayon, magkakaroon na lang ng pagsasauli ng pera, yung tinatawag na restitution o voluntary sinurrender niya yung pera. Kumbaga, gumawa lamang ng tawag dito, gumawa ng medyo magulo gumawa ng report na kunwari may ginastusan pero hindi pa naman nawawala yung pera at naibalik pa at voluntaryo na isinauli, ay po pwede po itong tawag dito, makakuha po ito ng konting tawag dito, leeway, medyo gagaan ng konti ang kanyang kaso kasi voluntary isusinurrender niya o ibinalik niya yung pondo. Pero ito po ay mangangahulugan pa rin ng abuse of public trust. Pwede pa rin pong bumigat ang kaso kasi po ito, abuse of public trust po. So ngayon po, ang magiging kaso rin po nito dahil nga po sa ganito, kung mapatunayan na siya ay tawag dito, bukod sa mahahatulan na siya ng reklusyon perpetua, po pwede rin po itong ma-disqualify na rin po sa public office. So ibig sabihin, hindi na rin siya po pwedeng tumakbo sa gobyerno. So eto na, dahil naipaliwanag na natin yung malversation of public funds through falsification of documents, ito pong kasong ito ay non-bailable, mga kamista. Non-bailable. So ano po ang kaso ngayon uli ni Bong Revilla? Ang kaso niya ay graft at malversation of public funds through falsification of public documents. Dalawa po yan. Yung graft po mga kamista ay bailable. Bailable po yan. Yung po namang malversation of public funds through falsification of public documents, at sa laki nga po noong na-malverse o na-dispal kung pera ay 98 million, ito po ay non-bailable. So bakit po nag-bail?
Kasi po, yung Grab na kaso, dalawang kaso po yan, kailangan niya magbayad para mag-bail doon sa Grab. Pero hindi ibig sabihin nun na nagbayad po ng bail itong si Bong Revilla doon sa kanyang Grab na kaso, makakalaya na siya. Hindi pa rin po mga kamista. Dahil po kambal ang kanyang kaso, yung pong isa ay non-bailable, siya pa rin po ay tuloy-tuloy na makukulong. So, yun po ang pagkakaiba. Kaya marami nagulat, may mga nakita ko, actually, may mga na talaga nagwawala na sa social media. Sabi nila, unfair, baka may pera ka, ganyan, ganyan. So, hindi po mga kamista. It so happen lamang na dalawa ang kaso ni Bong Revilla at yung isa ay bailable at yung isa ay hindi. So, sa batas, pwede siyang mag-file ng bail at magbayad doon sa isang kaso kasi non-bailable, bailable naman yung Grab. Pero dito sa malversation of public funds through falsification of public documents, non-bailable po ito. So, tuloy po ang kaso, kaya po siya ay ipinadala ngayon sa kulungan sa Quezon City. Din po yata yung malapit sa Payatas. So, tuloy-tuloy pa rin po ang Sandigang Bayan ay nagdesisyon na siya ikukulong pa rin sa Quezon City. At doon po habang iniintay po yung kanyang litis at habang nililitis ay mananatili sa kulungan itong ating dating senador na si Bong Revilla. So, I hope maliwanag sa inyo mga kamista. So, ayan po, nilalagay ko naman po dyan sa, actually, kung may mga nakikita kayo dyan na nakapost habang binabasa ko to, mababasa ninyo para hindi po kayo malito. Pinaliwanag ko muna kung bakit, anong pagkakaiba ng Grab at saka nitong malversations. So, mga kamista, marami pa rin siyempre nagre-react. Siyempre, makukulong itong si Bong Revilla. Pero, bakit daw doon sa maayos na kulungan? Hindi pa rin daw patas ang hustisya. Kasi, bakit daw yung iba, kung ang pinag-uusapan pala ay 98 million na ninakaw o allegedly ibinulsa o ginamit sa ibang paraan, bakit daw ang kulungan maayos? Napakaganda, naka-aircon pa. Ayan po yung picture. Pero bakit daw po pagka doon sa mga nagnakaw lamang ng ulam, ng gatas para ipadede doon sa anak, doon sa nagnakaw ng mangga, bakit daw po diretso sa kulungan kaagad? At ang kulungan naman nila, tawag dito, talagang doon sa population talaga ng mga preso, yung talagang hindi maganda ang kondisyon. So, hindi natin masabi mga kamista bakit nga ba ganun. I don't know, kayo, ikaw, ano ba sa palagay nyo bakit? May comment section po tayo. Ano po ang palagay ninyo bakit nga ba ganoon ang agwat? Kaya po tuloy siguro nagkakaroon nga talaga ng paghahambing ang ating mga kababayan na may mga pagitan talaga ang mayaman, ang may pera sa mga mahihirap dahil sa ganitong parehas na nakagawa ng krimen. Bakit daw po yung isang gumawa ng krimen milyon-milyon ang ninakaw o allegedly ibinulsa o ninakaw daw po, bakit nakamaayos na kulungan? Siyempre maayos din nga naman ang pagkain nila dun, di po ba? Hindi natin maiiwasan na talagang maghambing o magtampo ang bayan, ang mga mamamayan kasi nakikita nila napakalaki ng diferensya. At sabi naman nga po, meron naman po ritong nag-joke nga, ito daw pong ating si dating senador, nagnakaw na daw po ng una, nakulong na raw po ng una. Sana raw po nitong ginawa niya ito, bakit hindi raw man lang inayos? Sana pinagbuti na niya. Nahuli pa rin daw po siya. Hindi raw po talagang magaling. Pero hindi po natutulog ang Diyos mga kamista. Binibigyan lamang siguro o kinakalabit lamang ng Diyos itong si Bong Revilla na hindi mo hawak ang buhay, ang swerte mo sa sa ginagawa mo, sa mga ginagawa mong panlalamang sa iyong kapwa. Ikaw ay naturingang opisyal ng gobyerno para gumawa ng magandang batas para sa ikabubuti ng mamamayan, pero ang nangyayari ay pinagsamantalahan mo pa. Biruin mo, malversation of public funds with falsification of documents.
talagang ano po planado. Yung pera, hindi natin alam kung saan dinadala, kung pinambili ng kung ano-ano o dinala ba sa sarili nilang bulsa. Nakakasama lang talaga ng loob mga kamista na yung ibinoto ng mga tao, sila pa yung nagsasamantala doon sa mga taong nagtiwala sa kanila. Kaya sana po, doon sa mga taong bumoboto sa katulad ni Bong Revilla na nadala dahil sa tuwa, dahil sa pagsasayaw ng budots, sana matauhan na kayo. Biruin nyo po. Eto tayo mga kamista. Simple lang naman ang buhay natin. Yung kinikita natin, masaya na tayo, di po ba? Simple buhay natin, hindi kagaya ng mga ito, meron na milyon-milyon na pera nila. Gusto pa rin nilang pagsamantalahan yung milyon na darating. Samantalang tayo, nagiging masaya na tayo doon sa tinatanggap natin sa tuwing sweldo at naghahangad lamang ng konti, tumaas pa ng konti, humihingi na nga lang tayo, bumaba na lang sana ang presyo ng bilihin para yung sweldo natin, maganda-ganda naman ang abutin, makabili pa na mas marami. Samantalang tayo nag-iisipan tumulong kagaya po nitong ating channel na ang talagang main goal po natin mga kamista, I hope tulungan niyo po kami. Kayo po nanonood sa akin, mga subscriber ko at doon sa mga bagong subscriber. Meron po talaga akong adhikain na ito pong kikitain po ng mga video na ibablog po natin, madala natin sa pagtulong sa mga abandoned child. Kasi po, sila po ang talaga nakakaawa. Ako para sa akin, nakakaawa po ang mga abandoned child kasi sila po ay lalaki ng hindi nila kilala ang kanilang mga magulang, na hindi nila mararanasan na magkaroon ng pagmamahal galing sa sarili nilang magulang kasi kakahantungan yan, it's either lumaki sila nang walang nag-ampon or lumabas sila na may mag-aampon man sa kanila, pero iba pa rin po ang pagmamahal ng totoong magulang. At sa paglaki po naman nila, nangangailangan din po ng tulong yung mga religious group na kumukupkup sa kanila. Marami po niyan mga kamista sa mga city. Kami po, meron po kaming sinusuportahan dito sa Las Piñas. Kayo po, ini-encourage ko rin po kayo na kung may kakayahan po kayo, kahit magbigay lamang po kayo ng isang pack of diapers, yung para sa mga bata, o isang lata ng gatas. Pumunta po kayo doon sa sa mga ampunan ng mga abandoned child, yung mga sanggol pa. Hindi po palakihan ng bigay. Ang importante po, makatulong lang tayo. Makatulong sa abot lang ng makakaparaan, ng makakayanan, kahit isang beses isang buwan. O sabihin na natin isang beses sa loob ng 2 buwan kasi yun lang po ang kaya ng budget. Malaking bagay po yun. Basta tandaan nyo mga kamista, maging mabuti tayo sa ating kapwa. Itong vlog natin, darating ang panahon, masuportahan nyo ako, magtulong-tulong tayo. Lahat kayo na manunood at nag-subscribe, ano po kayo dun? Kasali po kayo dun. Kasama po kayo dun sa mga tutulong na yun. Yung darating na tulong na may bibigay natin, konti-konti, may ambag po kayo dun. Kaya ang pakiusap ko na lamang mga kamista, tapusin lamang po ninyo ang mga vlog natin. Malaking bagay na po yun. Hindi nyo po kailangan mag-abuloy o magbigay ng tulong sa aking pinansyal para magpadala. Kayo po ang ini-encourage ko sa inyong mga lugar. Hanapan nyo po kung saan po sa inyo mayroong mga ampunan. Meron po dyan, sigurado po yan. Bawat city meron yan. Malalaman nyo po yan, magtanong-tanong lamang po kayo sa mga social worker, alam nila yan sa masasabi sa inyo. So, ganun po mga kamista, I hope may natutunan kayo sa aking vlog ngayon na ipinaliwanag ko kung ano yung bakit nakapag-bail si Bong Revilla at bakit hindi pa rin siya makakalaya. So, hanggang sa muli mga kamista, I hope may natutunan kayo and I hope na nagustuhan pa rin po ninyo yung aking vlog at I hope na masuportahan po ninyo yung aking mga vlog na darating pa. Tulungan niyo po ako sa pamamagitan ng panonood niyo po sa aking vlog. Kung mayroon po man pumasok na commercial, pakitapos lang po. At kung kayo po ay naboboard, isipin na lamang po ninyo na pag tinapos niyo po yung aking video, ay meron kayong nagawang tulong hindi para sa akin, kundi para po doon sa mabibigyan natin ng tulong
na mga abandoned child. Kahit pa konti-konti, mga kamista. Maraming salamat pong muli. Masaya ako at lumalago. Nakikita ko, nadadagdagan ng ating mga subscriber. God bless you all. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo. Mga kamista, maraming salamat. Thank you very much. Hanggang sa muli sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Hanggang sa muli.